After nyo magawa yung database, pwede na kayo mag-login sa Primavera. So ito yung makikita nyong interface ng Primavera. Dito sa taas, makikita yung menu bar. Lahat ng commands, makikita mo dyan. Commands and tools. Meron din tayo ditong toolbar sa taas, tapos sa magkabilang side. Tapos kung mapapansin nyo naman yung nasa gitna, nahati ito sa tatlong section. Yung unang section is tabular format. So ililista dyan lahat ng project and activities. So nakalista yan dyan. Then dito naman sa kabila, yung magiging space for our Gantt charts. Tapos dito naman sa baba, dito natin papalitan yung mga properties ng project or activities or WBS and so on. So dito natin binabago yung properties ng mga yan. So mamaya makita nyo kung paano natin gamitin itong mga different commands dito and itong mga details pane sa baba. Now, before tayo mag-create ng project, introduce ko muna sa inyo yung different structure sa Primavera. Projects in Primavera are organized around these three structures. So yung OBS or Organizational Breakdown Structure, EPS or Enterprise Project Structure, and WBS or Work Breakdown Structure. Una ko ituturo sa inyo yung OBS. Yung OBS is just a way of organizing people within your project. Sa Primavera kasi, pwede ito gamitin ng multiple users within your organization and each user may different level of access. So, halimbawa, ang project manager may access siya sa lahat ng aspect ng project, but ang field engineer, pwede mo halimbawa bigyan ng access as view only. Ibig sabihin, pwede niya makita yung project, pwede niya ma-check yung schedule, pero bawal niya i-edit yung project. But since standalone yung gamit natin, remember, standalone yung sinelect nating driver type kanina sa database, hindi tayo makakapag-add ng users. Pero makagawa pa din tayo ng OPS kasi structure lang naman yung OPS para lang malaman kung sino yung under ng project manager or yung under ng supervisor and so on. Pag gagawa ka ng project, kailangan mo lang ng at least isang OPS or yung other term for this is responsible manager. Madalas yung makita yung word na responsible manager, ibig sabihin lang ng OPS. Now, para makagawa ng OBS, punta lang tayo sa Enterprise, then OBS. Now, creating OBS is optional because upon installation, meron na agad naka-define dito na OBS. And pwedeng yan ang gamitin mo sa mga projects na gagawin mo. But if you want an OBS na tailored sa project mo, then we can create and add new personnel. So ito yung list of personnel na gagawan natin ng OBS. Now, we can edit this kasi hindi natin siya pwede i-delete kasi dapat at least may isang OBS na naka-define. So, ang gagawin natin, i-rename na lang natin to as Project Manager. Then, if I need to add new item, click lang natin itong Add button. So, click lang natin yung OK para i-display niya lang yung lahat ng items. Then, i-rename lang natin to as Civil Works Supervisor. I-add muna natin lahat ng items. After natin ma-add yung mga personnel, pansinin nyo na iba yung arrangement ng OBS natin dun sa organizational structure natin. We can fix that by using these move buttons. So for example, yung civil and field architect, di ba dapat under siya ng civil works? So ang gagawin natin, bawal kasi natin i-select yung dalawa, then i-move natin pataas. So ang gagawin natin, select natin yung isa, then i-move natin siya pataas, malapit na sa civil works supervisor. Same din sa field architect. Now, para maging under siya ng civil works supervisor, click lang natin yung civil engineer and then click natin tong button na to, which is yung move right. So, para pumunta siya sa loob ng civil works supervisor. So, ganun din yung field architect, select natin, then click lang natin tong move right. So, may mas madaling way. For example, itong electrical engineer and mechanical engineer, dapat sila under ng MEP supervisor. So, select natin itong dalawa. Then, punta mo dito yung mouse cursor mo. Dapat ganito yung cursor na lalabas. May square na white. Then, pwede mo na yan i-drag sa kung saan mo gustong ipasok na
OBS. So, gusto natin siya ipasok sa MEF Supervisor. So, drag natin siya rito. Then, magiging under siya ng MEF Supervisor. So, yung QA Engineer naman, dapat under siya ng QA Supervisor. Then, yung Safety Officer, under siya ng Safety Superintendent. After natin mailagay yung mga personnel, pwede mo baguhin yung view nito para mas ma-visualize mo yung chart. We just need to click here and select Chart View. Now, pwede mo baguhin yung arrangement. Halimbawa, gusto mong vertical lahat ng personnel na under ng project manager. So, select mo yung project manager. Then, dito sa taas, click lang natin itong Arrange Children and then Vertical. So, vertical niyang ipapakita or i-display yung chart mo. Pwede mo din palitan ng kulay yung background in yung cards using this option. So, parang Microsoft Office lang, pwede mo palitan yung font, yung background color, and yung box color nung chart mo. So, ibalik ko lang sa horizontal view para mas madali natin makita yung chart. Now, dito sa Responsibilities tab, dito nyo makikita kung saang project and saang WBS naka-assign yung personnel nyo. So, wala pa kayo makikitang projects dyan kasi hindi pa naman tayo gumagawa ng projects. So, after nyan, we can close this window and punta naman tayo sa next topic which is EPS.